Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy. For today's video, ayan, maaga nga ako nagising dahil nga may trabaho ngayon ang aking darling. Maaga na nga ako nagsaing yan at meron naman na siyang ulam, yung niluto ko kahapon. Hindi naman masisira yung niluto kong ulam kahapon dahil may suka naman yun. Naglagay na nga ako ng kanin sa kanyang baonan, yung kaya niya lang ubusin. At pagkatapos naman yan, ay pinagpalaman ko naman siya nitong kanyang tinapay. Kung sa company namin ay meron 3 break time, syempre sa kanila ay meron din 10 minutes na break time sa umaga at long break sa tanghali at 10 minutes na break time ulit sa hapon. Pero bago nga umalis siya ngayong umaga ay pag-aalmusalin ko naman siya ng kanin. Ito naman tinapay na ito ay pang-buffer nga lang pag siya ay nagutom. Dahil kasi naman bibili pa ay maigi na nga yung meron siyang baon para tipid. Dahil ako nga ay ganito rin, nagbabaon nga rin ako ng tinapay para hindi na nga ako bumili. Buti na nga lang at okay na nga ako at hindi na nga masakit ang aking tiyan. Maaga na nga rin pala akong gumising dahil maaga nga tayo maglalaba. Wala pa nga akong tulog kahapon kaya naman hindi na nga ako nakaligo. Mas pinili ko na nga lang matulog kahapon dahil nga puyat na puyat pa ako. Inimis ko nga muna itong aming lamesa dahil Diyos ko po yung mga ketchup ay hindi na nakabalik sa kanilang mga lagayan. Magpiprito nga lang pala ako ng itlog at itong langis na ginamit ko kahapon ay ito rin yung gagamitin ko ngayon. Malinis pa naman yung langis kaya naman pwede pa yan. Ito nga pala yung iuulam ng akin darling ngayong umaga. Dahil yung binili ko ang Korean spam na binili ko sa Paseo nung nakaraan ay ubos na nga. Nagustuhan nga nila yon kaya naman hindi na nga rin ako nakatikim, baka sa online na nga lang ako bumili. At kita nyo naman itong akin darling at inaantok pa nga, nag-in-in pa nga dito sa may sala. Hindi naman masyado madami yung paa niya, no? At ayan, ready na nga itong kanyang kakainin at mamaya ibabalot ko na nga lang yan sa plastic. Alam nyo naman yung aking asawa ay pag nandito nga ako ay nagiging lumpo. Tapos aangalan pa ako pag inuutusan ko siya. Ayaw na uutusan ko siya pero pag siya yung mag-uutos sa akin ay ang galing. Ako naman ay kahit hindi utusan ay nagkukusa naman ako. Kagaya niyan yung ipagluluto siya tuwing umaga ay kahit naman tayo hindi utusan ay obligasyon naman natin yan, diga? Kaya naman pag mag-uutos nga ako at pag naangil nga siya ay sinasabihan ko talaga siya na bahala na siya sa buhay niya. Pero pag sinabi ko nga maglaba siya ng kanyang mga damit ay umaamo bigla. Ay bumabait sa akin, ayaw ata maglaban ng kanyang mga damit. At bago nga ako matulog kahapon ay inabutan nga ako nitong hotdog ng 7-Eleven, hindi ko na nga nakain. Kaya naman ayan, nasa tapat pa nga ng aircon kaya naman ayan, nilamig na nga. Nakaalis na nga siya niyan at ako naman ay naghiga muna saglit habang nagpapaikot nga ako ng aking labahin. Fast forward na nga ayan, nagda-dryer na nga ako nitong aming mga damit. Ito nga aking washing ay medyo meron ng kaunting mga sira. Kailangan talaga ay maayos nga yung pagkakalagay mo dito. Dahil kung hindi ay akala mo lagi may nagdi-dribble dito sa loob ng dryer. Tapos kailangan talaga ay meron nga mabigat na nakapatong dito dahil hindi magdedire-diretso yung ikot niya. Dahil pag hindi mo nga nilagyan ng ganyan ay titigil bigla. Madami na nga ring issue to dahil pag naglalagay nga ako ng tubig ay napupunta nga din sa dryer. Kaya naman hindi ko nga mapagsabay na nagda-dryer tapos nagpapaikot. Kaya naman i-manifest ko talaga na makabili na nga ako this year. Kaya yung iba nga ay na-dryer ko na at na-hanger ko na rin. Maya-maya nga ay meron nga tumatawag sa labas. Ang pakinig ko talaga ay bakal bote yung isinisigaw. Ay pagkalabas nga pala dito ni Mudra ay yung palang suki niya sa kamote. Ang isinisigaw pala ay kamote panglaga. Akala ko bakal bote. At ayan, itong maliliit nga ay dito ko inilagay sa likod ng aming aircon. Dahil mainit nga yung ibinubuga niyan kaya naman mas madali matuyo kapag dyan ko inilagay. Dahil maliliit nga yan at dikit-dikit ay medyo matagal matuyo. At ayan ang kaligayahan natin mga ina kapag wala na nga tayo nakikita maduduming damit dito sa atin tubalan. Pero naku, hindi ka nga lang maglaban ng 1 araw o 2 araw ay naku, madami na naman yan. At ayan, ito nga pala yung gripo na abang natin kapag nagkaroon na tayo ng automatic na washing. Mas malaki din talaga yung maipapahinga ko kapag nagkaroon na nga tayo nun. And finally, ayan, nakatapos na nga rin ako sa gabundok naming labahin. Dito nga pala ako nagsasampay sa loob namin dahil kahit umulan ay hindi nga yan mababasa. At ayan, yung iba nga ay dito ko inilagay malapit sa may gate namin dahil dito nga ay mahangin. Kailangan talaga ay matuyo yan maghapon dahil bukas ay lilikumin ko naman yan. Syempre bukas ay hindi na naman matatapos ang ating gawain dahil meron na naman tayong tiklupin. At ayan, shoutout nga pala kay Ate Jen, galing nga pala siya dun sa kanyang tindahan. At nung matapos naman ako magsampay ay hindi pa nga pala ako nag-aalmusal. Namiss ko nga yung pandesal ng mga katrabaho ko kaya nagpabili nga ako sa akin darling ng pandesal. At yung pinirito ko ng hotdog at longganisa kanina ay siyang ipapalaman ko dito sa pandesal. Pasensya na kayo, hindi ko maipapakita yung sarili ko dahil naku, napaka-haggardness ng person. Magpapahinga nga lang ako ng kaunti at mamaya ay maliligo na nga rin ako. Syempre bawal maligo ng pagod dahil mapapagalitan na naman tayo ni Mudra. Sasabihin na naman no na yung sakit ng aking sikmura ay galing nga sa lamig. At ayan, itong 3 magpipinsan nga ay dito na nga lang nagkakasundo sa Minecraft. Pero dahil malalaki na nga yung mga yan ay bihira na nga rin sila mag-away-away. Mamaya ngang hapon ay nagkaya-kagan nga kami magpunta sa plaza. Nang ma-experience naman ang feeling nung nasa plaza. At yun lang naman mga kumaritas ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!